everyone. So today, I will be discussing the market integration and different economic revolutions. So by the way, I am Narcida Pancho, second year BS Social Work. So what is market integration? When we say market integration, tumutukoy ito sa proseso na kung saan nagkakaisa o di kaya nagkakaugnay ang mga markets ng iba't ibang bansa. Ibig sabihin din nito ay malaya ang daloy ng produksyon, serbisyo, kapital o salapi sa pagitan ng mga bansa. Introduction. The social institutions that has one of the biggest impacts on society is the economy. Yes, because through economy, nagkakaroon o nakakabuo tayo ng social institution. Pag sinabi nating social institution, ito ay mga grupong nabuo na kung saan may malaking impact sa ating society. So economy is composed of people. Yes, because there's no economy without people. Because people are the one who handling the economy. It is the social institution that organizes all production, consumption, and trade of goods in the society. So yan po yung mga grupo ng tao, sila ang nagmamanage at humahandle ng lahat ng production o kalakalan ng mga produkto. So what is economics or economic system? Pag sinabi nating economic system, ito ay proseso ng kalakalan patungkol sa produksyon, serbisyo at pamumuhunan. So para magkaroon ng mainam na bentahan ng mga produkto, dapat muna natin alamin ang apat na pangunahing mga katanungan pang-ekonomiya. Ito ay kung ano ang ipoproduce, paano ipoproduce, magkano ang ipoproduce, at kung kanino ipoproduce. So there are two types of economic system, the capitalism and socialism. So pag sinabi nating capitalism, ito yung sistema sa ekonomiya kung saan kung sino ang may puhunan ay siya ang dominant. Ibig sabihin din, the higher the capital, the higher the production. So syempre, kung marami kang pera or kapital, marami kang magagawang produkto pang business. At pag marami ang production, ini-expect din na malaki ang kita. Sa napapaloob din dito ang investments, means of production, distribution, at exchange. Lahat nito ay pinamamahalaan ni private individual or corporation. So siya si capitalism. So sila ay mga mayayaman na hindi konektado sa gobyerno. Sila ay may sariling puhunan. Ang kanilang negosyo ay hindi related sa gobyerno. Tinatawag din sila na capitalist class. May personal silang pera at puhunan. Ibig sabihin, marami silang pera kaya sila nagkakaroon ng business. Higher risk, higher return. Pag malaki daw ang risk na tinake nila, malaki din ang kita. So, ang pagbibusiness ay parang pagsusugal lang din yan, di ba? So, hindi kasalanan ng mga kapitalist na mas yumayaman sila. Kasi sa kabilang banda, magagaling at matatalino sila sa paghawak ng pera. Walang illegal sa kanilang ginagawa kasi hindi rin naman sila lumalabag sa batas at may business permit din sila. So, magbigay tayo ng halimbawa ng investments since magagaling ang mga kapitalist dito. So, let's say, meron silang 100,000 na tubo galing sa una nilang investment. So, halimbawa, nung 2020, ininvest nila yung 100,000 at pagsapit ng 2022 ay naging 150,000 na. At pagka 2023, umabot na ng mahigit 200,000 ang kanilang pera. So, ibig sabihin, di yan i-withdraw kasi marami naman sila yan pera. Ang gagawin nila doon, i-invest nila ulit. Kumbaga, invest kaya sila nagkakapera ng marami. Kaya sila ay mayaman.
So kung may kapitalist, meron din tayong tinatawag na proletariat. Ang proletariat ay mga taong manggagawa na nagtatrabaho sa kapitalist. Then, the other types of economic system is the socialism. Dito na pumapasok si gobyerno, na kung saan magpapautang sila sa mga taong gustong magsimula ng business. Ang goal kasi ni socialism ay makatulong at para maiwasan o makulangan man din ang dinaranas na matinding kahirapan. Sa socialism, limitado lang ang private property na mabibili ng isang tao. So, napapaloob din dito sa socialism ang investments, means of production, distribution, and exchange. So, magbigay tayo ng halimbawa. Diba, meron tayong tatlong uri ng mamamayan. The richer, mid, and lower. So, let's say si richer ay may 5 property or sakahan. Then gustuhin pa magkaroon ng pang-anim na sakahan. At dyan papasok at mag-i-interrupt si socialism na kung saan pipigilan si richer na makakuha pa ng pang-anim na sakahan kasi limitado lang ang pagbili ng property dito. Ang goal or pinopromote kasi ni socialism ay para magkaroon o makabili ng property ang mga tao ng pantay-pantay at para mabawasan din ang nagaganap na kahirapan. So, let's say naman si mid at lower class ay may isang sakahan at hindi na kayang makabili pa ng pangalawang sakahan. Kaya papasok naman dyan at mag-i-interrupt si socialism na kung saan papautangin si mid at lower ng isang sakahan. Ang mga pinapautang lang ni socialism ay mga taong may kakayahan din bumayad. Production typically splits into 3 sectors: the primary, secondary, and tertiary sector. Primary sector, it extracts raw materials from natural environments. Workers like farmers or miners fit well in the primary sector. So when we say primary sector, ito ay mga hilaw na produkto. Napapaloob dito yung mga agriculture, fishing, at mining. Then the secondary sector gains the raw materials and transform them into manufactured goods. Sa secondary sector, dito pumapasok ang mga manufacturers at factories na kung saan sila ang mga gumagawa ng paraan para ang raw materials na galing sa primary sector ay maging ganap na produkto. Whereas the tertiary sector involves services rather than goods. It offers services by doing things rather than making things. Ito naman ay sila yung mga nagbibenta at nagdi-distribute ng mga natapos na produkto. So, magbibigay tayo ng halimbawa para mas lalo itong maintindihan. Halimbawa ng primary sector, nakakuha ng hilaw na isda si mangingisda or fisheries. Then after nun, papasok si secondary sector na kung saan ang nakuhang hilaw na isda ay gagawing sardinas. Then after that, papasok si tertiary sector na kung saan naman sila ang magbebenta ng mga sardinas at magdi-distribute sa iba't ibang bansa. Now, let us proceed to the different economic revolutions. We have international financial institutions. World economies have been brought closer together by globalization. So, pinaglalapit tayo ng globalization. When we say globalization, it is when the two countries interconnect or cooperate in order to trade a product or goods. For instance, when we use or forecast the product of other country, then they also use and forecast our own product, then that is called globalization of countries in economics. It is reflected in a phrase, when the American economy sneezes, the rest of the world catches a cold. But it is important to remember that it is not only the economy of the United States
but also other economies in the world that have a significant impact on the global market and finance. So, ang ibig sabihin naman nito, kapag ba ang United States daw ay nabankrupt or nalugi, hindi lang ang ekonomiya ng US ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang mga bansa na may connection dito. Next, we have Bretton Woods systems. The major economies in the world had suffered because of World War I, the Great Depression in the 1930s, and the World War II. So dahil sa nangyaring World War I at World War II ay bumaba ang ekonomiya ng mga bansa. Wala na masyadong mga bansa ang nakikipag-cooperate sa pag-trade ng mga produkto dahil sa takot nito. Kaya noong habang kasagsagan ng World War I and II, the US Treasury Harry Dexter White and Britain Treasury John Maynard Keynes, they collaborate kung paano masolusyonan ang post-war economic growth sa buong mundo. Kaya nagtawag sila ng meeting or conference para pag-usapan ang kanilang plano dito. Naganap ito sa Washington, Bretton Woods, na kung saan ito ay nag-ugat upang ito ay matawag na Bretton Woods systems. So there are 730 delegates from 44 allied nations. So dahil sa conference na yon ay nakabuo sila ng dalawang institution na kung saan tinatawag na International Monetary Fund and World Bank. When we say International Monetary Fund, it's talk about money. So sila ay nagpapahiram ng pera sa mga taong nangangailangan ng tulong. At ang World Bank naman ay nagpapautang din sa mga bansang underdeveloping, gaya ng ating bansa. Ang Pilipinas ang naging unang miyembro ng World Bank noong taong 1945. Pinautang ng World Bank ang Pilipinas sa halagang $2 billion at ang unang project nito ay ang Binga Power, which is the construction of electricity power. Sa Bretton Woods system, ang halaga ng barya ay nakabatay o nakabase sa halaga ng ginto. Lahat ng currency, pera o pananalapi ay naka-fixed rate na siya into gold and hindi na kailangan i-devalue lalo na't walang permission o approval sa International Monetary Fund. Ngunit, maaari din daw itong ma-adjust basta inapprove ng IMF. So, in 1971, President Nixon announced that dollars will no longer converted into gold. That's why Bretton Woods system collapsed. And now, let us move on to the 5 key elements of Bretton Woods system. We have the first element, which is dito nakabase ang halaga o value ng pera sa ginto. In second element, dito na nagsimula ang palitan ng pera ng mga bansa. In third element, dito nabuo ang International Monetary Fund. In fourth element, dito naman ay inalis ang mga restriction sa pagpapalitan ng pera. Then the final is the fifth element, which is bumalik na sa dollar o pera ang global currency at hindi na ginto. Now, we have also the General Agreement on Tariffs and the Trade or GATT and the World Trade Organization or WTO. So according to Pitt 2003, global trade and finance was greatly affected by the Bretton Woods systems. One of these systems born out of Bretton Woods was the General Agreement on Tariffs and Trade or GATT that was established in 1947. So marami ang naapektuhan ng Bretton Woods system pagdating sa ekonomiya. Dahil doon nabuo ang tinatawag na GATT na ito na kung saan may kaugnay sa pagkikipagkalakalan.
The next is the World Trade Organization na kung saan ang layunin nito ay makapagkalakalan o trade nang hindi na nagbabayad ng tariffs. When we say tariff, ito ay ang mga taxes na binabayaran. Sa kaibahan or ang kaibahan ng dalawa, ang GATT ay agreements at ang WTO ay organization. GATT is signed by 23 countries while WTO is signed by 164 countries. Ang nauna si GATT saka sinundan ni WTO. Kapag member ka ng GATT, ang tawag sa iyo ay contracting parties while sa WTO ay member nations. That will be all. Thank you.